Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali ng Biyernes sa RMN News Nationwide. Magandang pasok ng remittance ng mga OFW, malaking tulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Malakas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan mula sa ibang bansa at maging dito sa ating bansa sa business environment dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin ang paglago ng industriya. Pamahalaan hinimok na manguna sa pagtangkilik sa mga local products ng bansa para sa mas malagong ekonomiya. Siya ay pera ng bayan. Kaya mong dapat diktahan ng gobyerno kung anong bilhin niya. Hingin mo ko at ako'y nasusumamo rin sa ating Pangulo na sana paigtingin pa yun. Talagang magkaroon ng order ang bawat departamento ng gobyerno hanggang sa barangay. Mas mabigat na parusa at multa nakamba sa malalabag sa bagong batas sa anti-drunk and drug driving. Makabagong gamit ipinagmamalaki ng LTO. Mas mapapadali po ang enforcement because dito magkakaroon na kami ng mga breath analyzers na kung saan hindi na po namin sila dadalhin sa clinic for confirmatory ay yung mga hinuhuli namin na mga driver. Ang DepEd tiniyak ang kahandaan sa pagbabalik eskwela sa Lunes. Ng DTI, nagmamonitor ng mga school supplies, yung presyo ng school supplies. Yung DOH, tuloy-tuloy yung kampanya tungkol sa dengue. Pati yung DPWH nga patuloy pa rin na nagpapagawa ng mga daan. Sa negosyo, 18th Kalibo Food Festival, ikinasana. At sa Bayang Dagat Tornado Warning, itinaas na ho sila Estados America. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na ng Biyernes ngayon, May 31, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DXBC 693 RMN Butuan, DXOC 4094 RMN Osamis, DXDR 981 RMN Dipolog, at sa DWSR 94.1 Power Radio Daet. Live din tayo mga kasama international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga number 1 AM stations sa buong bayan. Hindi na nagulat ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa magandang takbo na ekonomiya ng bansa ngayong taon. Sa opinyon ni BSP Deputy Governor Diwa Agunigundo, ang pagbabalik tiwala ng mga negosyante at mga investors ang ugat kung kaya't patuloy pong gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Isa rin sa nakitang dahilan ng opisyal ay ang magandang pasok ng mga remittances ng mga OFWs na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Inaasahan natin malakas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan mula sa ibang bansa at maging dito sa ating bansa sa business environment dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin ang paglago ng industriya, ang consumption expenditure. Ito yung nanggagaling naman at overseas remittances. Consumer prices have been very, very stable. Sa panig naman ng financial analyst na si Astro Del Castillo, sinabi nito na positibo sa financial market ang 7.8 economic growth ng bansa. Isa po sa magiging resulta niya na yung paglakas ng negosyo ng pagbabangko sa Pilipinas. Dahil ang mga bangko ang paunang financial investors na nagpapautang sa bansa. Ang impact yan po sa financial markets, definitely positibo sa ekonomiya na merong economic momentum, no? Mga papel na ini-issue in terms of debt or capital, no?
Ang sulurang tinig ni na Deputy Governor Diwa Gunigundo at financial analyst na si Astro Del Castillo sa interview ng RMN. Inimok mga kasama ng Federation of Philippine Industry ang gobyerno na maging modelo sa pagtangkilik ng mga local products o gawa ng mga Pilipino kaysa sa patuloy na magangkat ng mga produktong banyaga. Sa talaan ng FPI, mas marami hong binibiling mga imported products ang gobyerno para sa mga government projects, kaya may mga available naman na local products na nasa merkado na. Sa interview ng RMN kay Chairman Jess Aranza ng Federasyon, sinabi nito na dahil sa ganitong kalakaran, marami ng local industries yung nalulugi at tuluyang nagsasara. Pero ang gobyerno, siya ay pera ng bayan. Kaya mong dapat diktaan ng gobyerno kung anong bilhin niya. Hingin mo ko at ako'y nasusumamo rin sa ating Pangulo na sana paigtingin pa yun. Talagang magkaroon ng order ang bawat departamento ng gobyerno hanggang sa barangay na kung bibili, priority to locally produced product. Naniniwala din mga kasama si Aranza na sakaling matuto po ang gobyerno at ang mga Pilipinong bumili ng sariling atin ay mababawi ang 125 billion pesos na pagkalugi taon-taon. Bukod pa sa papatayin din ito ang smuggling operation sa bansa. Lalago ang agrikultura natin, ang industriya natin. Pag tayong mga Pilipino ay tangkilikin natin ang sarili nating mga produkto. Nagkakaroon ng tentasyon. Ang mga manufacturing companies dito ay kinukumpete nila ng goods na galing sa smuggling na hindi nagbabayad ng karampatang buwis. Samantala, ikintuwa naman ng FPI ang gumagandang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas kung saan pumalo na sa 7.8% ang economic growth ng bansa. Nangulugan lamang ito ng pagbabalik-tiwala ng mga negosyante at mga mamumuhunan sa gobyerno. Aminado ang Malacanang na kailangan mapanatili ng Pilipinas sa mataas na economic growth sa loob po na ilang taon para daw tuluyang maramdaman ng mga mamamayan ang pag-unlad. Kasabay nito inisa-isa ni Presidential Communications Group Secretary Sunny Coloma yung mga sektor pong kanilang tinututukan para tuloy lang may angat ang ekonomiya ng bansa. Sa infrastruktura, no, kailangan po nating mapabilis pa yung paggawa ng mga kalsada, highway, tulay, daungan, airport. Pangalawa po, yung socio-economic development po natin, kailangan pa pong palaguin, no, yung ating pong mga pamumuhunan. Pangatlo po, yung pong sa environment at climate change. Kailangan po malaktawan natin yung patuloy na panganib na dulot ng bagyo at kalamidad. Ikaapat po, yung patuloy na paglilinis ng ating pamamahala, kung tanggalin yung mga bureaucratic bottlenecks na nagpapahirap sa mga negosyo. Samantala, kontra naman dito ang kalipunan ng damayang mahihirap. Sa kanila na may magandang balitang nilabas nga ang World Bank. Ayon kay Kadamay National Chairman Gloria Arellano, taliwas po ang sinasabing ganda ng ekonomiya doon daw sa totoong buhay na maraming mga Pilipino dahil hindi naman ito nararamdaman ng mga mahihirap. Sa talaan ng Kadamay, pumalo na sa 54% o halos kalahati ng populasyon ng bansa ang naghihikahos sa hirap habang 30 milyong individual ang nagugutom. Hindi ramdam ho ng mahihirap talaga. Ito po parang propaganda na kung minsan po eh. Ang daming batang hindi makakapasok dahil sa walang classroom. Dumadami ang nagugutom. Tumataas ang mga matrikula. Wala na talagang makukunan. Halos dugo at pawis na lang ang pinupuhunan para lamang kumain sa loob ng isang araw. Ang magkasunod na tinig, mga kasama nila Presidential Communications Group Secretary Sunny Coloma at Kadamay National Chairman Gloria Arellano sa interview ng RMN. Mas mabigat na parusa at multa naghihintay sa manlalabag sa bagong batas na nilagdaan po ni Paulong Noynoy Aquino, yung Republic Act 10586 o yung Anti-Drunk and Drug Driving Act na nagbabawal sa pagmamaneho ng lasing at yung mga nasa impluensya na ipinagbabawal na gamot. Yan ang tiniyak nilang Transportation Office o ng LTO matapos pong bigyan ng kapangyarihan ng batas ang ahensya na magsagawa ng terminal inspection at mabilisang random test sa mga nagmamaneho ng sasakyan sa buong bansa. Pinapayagan din ng LTO na utusan mga traffic enforcers ng PNP, MMDA at mga local government units na ipatupad ang batas. Sa interview ng RMN kay LTO Chief Virgie Torres, sinabi niya na mas mapapabilis na rin ang kanilang paghuli sa mga matitigas ang ulo na nagmamaneho ng lasing at sabog sa droga sa tulong po ng kanilang mga makabagong gamit. Ang isang difference po dito, mas mapapadali po ang enforcement
because dito magkakaroon na kami ng mga breath analyzers na kung saan hindi na po namin sila dadalhin sa clinic for confirmatory ay yung mga hinuhuli namin na mga driver the influence of liquor. So sa breath analysis Yes, ma'am. po natin, tayo po ay magpo-procure. Nag-aaralan namin ngayon kasalukuyan sa IRR kung gaano po yung alcohol content na kakailanganin para mahuli po siya na driving under the influence of liquor. Yung po sa chemical testing sa pagkatito'y drugs ay dadalhin po sa pinakamalapit na police station para ma-determine natin sapagkat meron sila doon na confirmatory test. Sa ngayon, sinimulan na rin nila ang pagbalangkas sa IRR o Implementing Rules and Regulations. Upang malaman po ang tamang antas ng alcohol consumption na pinagbabawal sa ilalim ng bagong batas, may kaugnay sa pagmamaneho ng lasing. Gayon din daw sa mga nasa ilalim ng impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Makakatuwag ng LTO sa pagpapatupad dito ang Department of Health, Department of Transportation and Communications at National Police Commission. Ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 wag nang haluan ng politika. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Nakiusap ang Palasyo ng Malacanang na huwag nang haluan pa ng politika ang paglagda ni Pangulong Noynoy Aquino ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 na nabatid kasi na ang naturang batas ay iniakda ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Napansin kasi ng mga kongresista na miyembro ng minorya ay hindi nagkaroon ng ceremonial signing sa nasabing batas. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, marami namang batas ang nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi nagkaroon ng ceremonial signing. Ang mahalagaan niya ay nilagdaan ito ng Pangulo at ngayon ay mas mapapangalagaan na ang kaligtasan ng mga motorista laban sa mga lasing na tsuper. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Handang-handa na ang Department of Education sa pagbabalik eskwela ngayong darating na Hunyo. Sa interview ng RMN kay DepEd ASEC Jesus Mateo, nilinaw po niya na nagkakay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paghahanda para sa nalalapit na pagbukas ng klase. Ng DTI, nagmamonitor ng mga school supplies, yung presyo ng school supplies. Yung DOH, tuloy-tuloy yung kampanya tungkol sa dengue. Pati yung DPWH nga patuloy pa rin na nagpapagawa ng mga daan, nag-aayos ng mga lansangan natin para sa smooth flow ng traffic. Ang DOTC naman, kasama dito yung LTFRB, dahan-dahan na lang chinecheck na nila yung mga school buses natin para masiguro yung kalusugan at saka yung safety ng mga mag-aaral natin. Nagpaalala rin siya sa mga magulang na kukuha po ng school service ng kanilang mga anak na mahalaga alamin kung accredited ba mga ito ng LTFRB. Nilinaw din ni Mateo sa kanyang live guesting sa DCXL na mahigpit pa rin ng kanilang pagpapatupad sa no collection policy sa mga pampublikong paaralan. Yung mga contribution natin, meron lang tinatawag na voluntary contribution. Pero pag sa kinder up to grade 4, talagang walang collection dapat yan. Zero yan. Kaya pag may nag-report sa amin, pero pagdating ng 5 to high school, meron tayong tinatawag na voluntary contribution. Like halimbawa, Boy Scout, Girl Scout. Kung membro ka ng Boy Scout o Girl Scout, syempre, since membro ka ng asosasyon, kailangan ka magbayad. Pero hindi to hadlang sa pagpasok ng paaralan o kaya sa pag-promote doon sa susunod na baitang o kaya pagkuha mo ng mga papers mo. Sa programa o plan Balik Eskwela, nagtayo po ang DepEd ng Action Command Center kung saan ay maaaring dumulog at humingi kayo ng tulong mga magulang at mga estudyante na may suliranin sa kanilang paaralan. Kung may katanungan at reklamo, tumawag lamang sa mga numero nilang 636-1663 at 633-1942 at mag-text din sa 0919-456-0027. Pwede rin pong personal dumulog sa DepEd Command Center sa Pasig. RMN News Negosyo. 18th Kalibo Food Festival, ikinasa na. Kasama natin sa Balitang Business, si Mel Tirasona ng RMN Kalibo. Ikinasa na ang 18th Kalibo Festival sa Hunyo 18 hanggang 23, 2013. Hindi lamang kilala ang bayan ng Kalibo sa Atiatihan, kundi kilala rin ang Kalibo sa Food Festival na isinasagawa tuwing 3rd week ng buwan ng Hunyo. Kaparte ito ng selebrasyon ng kapiestahan ni St. John the Baptist, kung saan mismo ang municipal government at Kalibo Atiatihan Tourism Council KATC ang namamahala sa nasabing okasyon. Ayon kay KATC President Arlen Abugadji Kunanan, ang 6 na araw na event nito sasamahan ng 13 key
kiosks na ookupahan ng mga magagaling sa Asian at lokal na luto o putahe na mabibili naman sa mababang halaga. Ayon naman kay Kalibo Mayor William Natsika, isasagawa ang Kalibo Food Festival sa Magsaysay Park kung saan mag-uumpisa ito alas 5 ng hapon. May mga banda namang tumutugtog habang kumakain ang mga bisita at turista. Sa huling araw naman ng okasyon, tradisyon na ang Basaan Fever habang nagsasayaw ang mga bisita gamit ang firecrack para sa pagpapakita ng pagmamahal kay St. John the Baptist. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Mel Tarazona, Tatak, RMN. RMN News Abroad. Sa Amerika, hindi pa man tuluyan po nakaka-recover mula sa panalasa ng buhawi. Nagpalabas na ng tornado warning sa mga estado ng Texas, Illinois, Kentucky, Wisconsin hanggang sa Minnesota. Ito'y paghanda po naman nasabing estado sa muling pagkagupit ng buhawi. Una rito nakapagtala na rin na ilang injuries at damage sa estado ng Arkansas. Sa Kansas naman, na-rescue ang mga taong lulan ho ng 20 masakyan matapos na matrap sa baha. Naguwit ang 20 at 4 kataong iniwang patay sa Oklahoma tragedy ng pananalasa ng buhawi doon. Live pa rin tayo makasama mula sa inyong RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Pong narinig ang numero 1 ng RMN News nationwide ngayong tanghali na ng Biyernes, May 31, 2013. Yan sa mga taga Butuan. Susunod na po dyan, sinakasamang Jenny Campos at Sasi Babar. Sa RMN News Diretso, Balitang Butuan, sa numero 1 DXBC 693. Panoorin namin pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Sa alam po ni Weng de la Peña, kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan ng may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN. Radyo mo nationwide. 60 years na po tayo na maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Philippine Standard Time, alas 12:18 na. Mare, may bago to benefit package